may proper pronunciation yun eh. Beyond Fogo de Chao, di ba? Fogo de Chao. Oh, Fogo de ito. Chao. Hello! We'll try to experience Fogo de Chao here in Manila. I tried Fogo de Chao kasi sa Minnesota and it was fun. So try naman natin dito sa Manila. Tara, bis tayo! Ready na tayo for our Fogo de Chao experience here in Manila. Let's go! On our way na tayo sa Makati for our Fogo de Chao experience. So Makati ang venue and let's see. Somewhat I am excited kasi I am really looking forward kasi talaga to go back to Fogo de Chao sa Minnesota kasi sobrang na-enjoy ko talaga yon, as in grabe ang saya. Kaso it's pricey, medyo pricey siya talaga na alam mo yun, parang kung ikaw na mag-isa at walang special occasion, hindi ka naman para pumunta doon ng mag-isa ka kasi pricey talaga siya. You can online and check it out kung magkano yung price ng per head doon kasi meron pang tip. So dahil nga mahal siya, edi mahal din ang tip. Di ba sa kanila kasi required for every meal. I don't know kung required ba o it's their culture na, pero kasi talaga dapat or expected na talaga sa kanila na magtitip ka. Ito na, papunta na tayo doon. I will be there in about 30 minutes and let's go. And while I am driving going to Makati, kwentuhan ko muna kayo. Actually, ang Fogo de Chao here in Manila is in Glorieta 4 and yung na-try ko sa States in Minnesota is in Minneapolis. And sa Minneapolis, na-try ko siya way back November and hindi pa talaga winter during that season na na-try ko siya. Just last month nung na-try ko siya. Parang almost a month ago. Hindi, more than a month ago na rin naman. Kasi I think that was November 17 or November 18 when I was there nung nasa Minneapolis ako. And etong si Fogo de Chao, ang experience ko doon sa Minneapolis is magkakaroon kayo ng kasi kinuha na namin yung package na yung premium package na kinuha namin. Hindi ko na alam kung ano yung pangalan ng package na yon. And then ang mangyayari is meron silang parang side dish area where you can get all the side dish that you want for your steak. Kasi steakhouse talaga siya. And the way they do it is yung steak hindi ikaw yung lalapit. Sila ang lalapit sa'yo per table. Tapos meron kang parang ilalagay na parang circle siya na parang nga siyang coaster ng ng baso. Yun, nakalagay lang siya doon. Kung gusto mo na lalapitan ka nila to ask if you want more of the meat, yung mga steak, lalapit sila sa'yo, tapos i-slicean ka nila, lalagyan ka nila. So, ganun siya nangyayari. And then, every time na lumalapit sila, all kind of meat, like beef, pork, chicken, turkey, lamb, yan. So, ewan ko kung meron pa akong hindi na nabanggit, no? Pero lahat ng mga klase ng meat na alam natin, na kinakain natin, nando doon. And yung pagkakaluto, kanya-kanyang merong well done, merong medium rare, which I like. Merong rare, mga ganyan. And lahat ng klase ng luto at lahat ng ihahain nila sa'yo, ang sarap. Grabe, ang sarap. Meron pa nga silang cinnamon pineapple na ang kakaiba talaga siya. Parang ang sarap pala no yung cinnamon tsaka yung pineapple na ni-roast ba o ginrill yung pineapple. Tapos kakaiba yung lasa niya. Ang sarap. Kaya eto, excited ako. And nung nakita ko yung price range ni Fogo de Chao dito sa Pilipinas, sa Makati, ang laki ng difference. Siguro mga
4 times ang difference. Kumbaga 4 times lower ang difference niya. So, parang kailangan ko atang ibaba yung expectations ko for it. Yan, kailangan natin ibaba yung expectations natin. So, hindi naman tayo ganong ano ba? Kasi ano yun, parang ayaw nating di ba, magkaroon ng comparison, pero mako-compare mo talaga eh. Pero dahil nga magkaiba yung price range nila, so bababa ko yung expectations ko. So kaya yun. It's good that we have, sorry, hindi ako makapagsalita, invisible retainer kasi ako eh. Hindi ko tuloy na po pronounce ng maayos ang aking mga sasabihin. Kaya tara, samahan nyo ako ha. Puntahan natin to and let's enjoy. Yan, dito na tayo sa Glorieta 4. Tapos, napansin ko, nung chinek ko yung picture ko nung nag-Fogo de Chao ako dun sa Minnesota, parehong damit ang suot ko. So good luck naman sa akin, di ba? Okay lang, kaya ako experience lang natin. Ayan na ang Fogo de Chao. Diba? Let's go. Thank you. Ano gagawin natin? Hi! Taro. Si Marcos. Si Mark. Done na tayo sa Fogo de Chao. And mamaya kwento ko sa inyo kung ano nangyari. Pero ang saya. Kahit paano naman, di ba na panindigan naman nila. Thank you. Yan ang aking mga Fogo de Chao buddies. Yeah. Yeah. Gumastos kami na magkano. May proper pronunciation yan eh. Beyond Fogo de Chao, di ba? Fogo de Chao. Fogo de Chao. Fogo de Chao. Ah, ganun pala dapat. Fogo de Chao. Ikaw na galing ng Minnesota, dapat alam mo. Yan. So, ito mga friends ko sa badminton. Yan. Malalakas maglaro. Malalakas kaming maglaro. Malakas silang maglaro. Ako yung hindi magaling. Hindi naman sinabing magaling. See you later. Ayan na. Yan. Andito kami sa Green Belt. Ito na muna. Yan. Yeah. Oo. Sa Green Belt kami. Hi, camera! Yung viewers pa alam naman nila yung pizza. Ano, i-edit ko na naman. Panira ka naman nun. Oo. Panira ka talaga naman. Kanina sinasabi, huwag mo ilalagay yun. Ilalagay ko yung version. I-edit na naman doon. Ayan, oh. Di ba? So, ano gagawin na? Ano gagawin natin? Ba't parang green? Cafe de Breton kami. Yes, right. Hi, Taro. Hello, Keanu. Kamusta naman yung yung experience mo sa Fogo de Chao? Hindi ka Super mahal. Fogo de Chao. Fogo de Chao. Okay. Ganun daw pala. Sabi ni Attorney Marcos. Oo. Na-overwhelm ka Yung sa... sobrang daming serving. Parang maya't maya hinihingan ka na kung ano Yun gusto lang mo. ba? Oo. Yun lang ba? Mag-edit na naman tayo. Hindi si Taro. Mas masarap interviewin si Mark. Kaya Oo. ha? Very Yan. Yes, Okay. anong tanong ba? Ano masasabi mo sa Fogo de Chao? Hindi, ako na-overwhelm ako kasi it's my first time. Pero masarap. Yes. So, it's a different experience ng buffet kasi syempre meron tayong used na standards when it comes to buffet, but this one it's a little different. Overwhelming in a sense na yung meat coming in, overflowing, ikaw na yung tatanggi. And yun, so I feel overwhelmed from the beginning. Pero ano naman, it's an amazing experience. Pero, ano naman siya, worth naman yung pera. I think relative to the cost, I would say
siguro once a year ko lang siya gagawin. Oh. Out of my own pocket. But I think it's more ano rin. Out of my own pocket. More on experience talaga. Ano ba sa pera? Parang card yung binayad. More on experience talaga siya. Yeah. Magkano binayad mo? First time ko din yun. 4-3? 4-4, mga 4-4, ganun. So, Sulit daw ba? In one sitting. Sulit yeah, daw ba? kasi pag in-order natin yung mga steak na yun, let's say to Mamu Prime for example, ganun din feeling ko yung equivalent, but ito may wide selection tayo na natikman. Oo, tapos isa lang Galing isa. yung review, no? Oo. Diba? So, kumbaga, with relative to the quality of meat na na-consume natin, feeling ko naman papasa yung amount na binayad natin. So, Wow, di ba? Pero hindi siya for every month. hindi. Once a year lang, ganon. Siguro kung anak ako ng contractor, baka. Yes. Ayan, magpupunta kami sa Cafe de Breton. Ako naman, ano bang masasabi ko sa Fogo de Chão? So, actually, ano daw? Fogo de Chão. Fogo de Chão. Kasi Brazilian siya na steakhouse eh. So, yun ang ano niya, ang tamang pronunciation. Hindi ako sure. Okay? Pero chinek ko lang sa AI kasi may nag-correct lang din sa akin na friend ko. And sa akin, ano bang masasabi ko sa kanya? Meron kasi akong comparison kasi nga na-try ko siya sa Minnesota. And then, if I were to say na pareho ba? Medyo hindi. Okay, medyo hindi. Iba yung magkaiba. Okay, magkaiba. And isa pa is sa presyo na lang din. Actually, yung sinabi kong presyo kanina nasa 2,000 to 3,000. Hindi, actually nasa 4,000 siya. Ang binayaran nga namin kanina, like what I've said kanina, is nasa 4,400. Tapos, tama rin yung sinasabi ni Mark na hindi siya something na babalikan mo on a quarterly basis. Babalikan mo on na kapag ka merong mga event or special events, siguro once a year with your friends, with your loved ones, mga ganyan. Pero hindi something na I will be going back nang ako mag-isa. Yun siguro ang masasabi ko. Siguro pagka gagawa ako ng content and gusto ko na gawan siya ng content, ganon, gagawan ko siya. Pwede na babalik ako mag-isa. Pero yung, kunyari, babalik ako dahil gusto ko lang, nagkikrave ako or anything na gusto kong ma-experience siya ulit, I don't think so. Parang ganon. Kasi, it's, the experience is very good. Premier experience talaga yung mararamdaman ko or nararamdaman ko, specifically yung service nila, sobrang okay, sobrang ganda, wala akong masasabi doon. Pero it's the price, the practicality, and being economical. It's the price that I will say na hindi siya pang regular basis for me. So, yun ang take ko regarding sa Fogo de Chão. Kung paano mo man siya i-pronounce, yan. Yun ang maging take ko. Yan, tinatawagan nila ako. So, see you sa next video!